Pinag-aaralan na raw ng magulang ng estudyanteng na-kidnap umano sa Ateneo de Manila University na magreklamo laban sa Quezon City Police District. Ito'y matapos sabihin ng kanilang hepe na ang insidente ay isa lang kaso ng kidnap me o yung kunwaring pagkidnap. Balitang hatid ni Ian Cruz, exclusive. Mabigat daw ang pinagdaanan ng 20 anyos sa estudyante na Ateneo de Manila University nang makidnap umano sa loob mismo ng campus noong November 21 ng gabi. Pero ayon sa kanyang ama, lalo raw nadagdagan ng trauma ng anak nang magpahayag kamakailan ng QCPD na kidnap me ang nangyari. Maipapangaraw netizens na hinusgahan agad ang kanyang anak. Dapat daw humingi ng paumanhin at paglilinaw ang QCPD hinggil sa insidente. Mag-apologize sila sa aming pamilya, lalo na sa anak ko, na patuloy na nagsasuffer dito. Double whammy ang natamo ng anak ko dito. Na-kidnap na at ngayon inaakusahan na gawa-gawa lang niya yung kidnap na yon. Pinag-aaralan raw ng kanilang abogado ang pagsasampa ng reklamo laban sa direktor ng QCPD na si Chief Superintendent Richard Albano. We are seriously considering it. Kasi po, parang marami pong nalabag po dito. Baka po may nalabag din ng mga karapatan namin bilang private citizen. Pinuntahan ng GMA News ang QCPD pero wala raw doon si Albano. Hindi rin siya sumagot sa aming mga text sa tawag. Bago raw nangyaring insidente, masasabi ng ama ng biktima na may pagkakataong nakakapasok sila sa Ateneo kahit walang sticker ang kanilang sakyan o hindi nag-iiwan ng ID sa gwardya. Maaring ito raw ang sinamantala ng mga suspect na nakapasok sa campus at nagawa pang tangayin ang kanyang anak. Small time ang daw ang nakapasok na grupo. Sana raw ay naging wake-up call ito sa paaralan. Sa kabila nito, may nakita naman daw siyang pagbabago sa campus. The other day, nag-drive ako sa Ateneo. Wow, maliwanag na ngayon sa Ateneo. Additional lights were installed at visible ang mga guards. Maraming roving guards. So, it's a positive development. Natuntun din ang GMA News ang tricycle driver na tumulong sa biktima noong madaling araw ng November 22 sa Manggahan, Pasig. Sinabi nitong 4 na lalaki ang sunod-sunod na bumaba ng itim na kotse. Nagulat na lamang daw sila na makalipas ang may 30 minuto saka bumaba ang biktima. Nagpatulong daw ito na ma-start ang sasakyan at makahanap ng matatawagan. Pagkaraan ng 20 minuto, 2 sasakyan daw ang dumating para sunduin ang babae. Yung bumabang unang sa kotse sa Revo, nakakulay puti, niyakap siya, tapos nag-iyakan, biyak na siya. Wala pang sinumpaang salaysay ang tricycle driver. Ang Ateneo naman ayaw na munang magbigay ng pahayag. Ian Cruz, GMA News.